Ayan na, binulot na. Ayan na. Ayan. Oh. Ayan, ang dami mga kababayan. Pangatlong impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Isinampanan mga kababayan ng mga madre monyo at mga padre monyo kasama si Dilima Monyo mga kababayan. Dahil ang sabi nyo February 2 sila nagsampa tapos ano daw mga kababayan, ang sabi ng Supreme Court February 6 dapat. O ngayon mga kababayan, February 9. Panigurado. Another grupo mga kababayan. Grupo daw ng mga mga katoliko, mga kababayan. Paliko-liko na ang utak ng mga matrimonyo at mga patrimonyo, mga ewan lang natin, no? Borderline satanas na ito, mga kababayan, no? Itong mga walang silbing mga matrimonyo at patrimonyo na nakikialam sa politika na akala nyo kung sino. Eto ngayon, mga kababayan, nagsampa, halos dinasalan pa ng mga animal, mga kababayan. Eto, no? Eto mga demonyong ito mga kababayan, no? Ito yung tamang description sa wolves in sheep's clothing. Hindi na ito, tayo mga kababayan, magkalapatan tayo dahil kabilang tayo sa simbahang katoliko. Tapos, ito ang ating mga, Diyos ko Lord, dapat i-exkomunikado ng mga animal na ito, mga pademonyo at mademonyong ito mga kababayan. O di ba kaya i-background check? Baka, nangangamoy ito mga kababayan, nangangamoy NFA rice. Kasama si Dilima, nagsampa ng impeachment case, pangatlo, laban kay VP Sara. Here we go again. Here we go again. Walang kadala-dala. Yan lang ang masasabi namin sa inyo, mga hudas. Here we go again daw. Together with me, sa hapong ito, I would like to recognize Si Saba, Dilima, mga patrimonyo at mga matrimonyo. and call them one by one, recognize them. Yung mga diretsyo na to sa impyerno, mga kababayan, mas malala pa ito sa mga makasalanan, mga kababayan, itong mga pari at madre, mga ganitong ugali. Dahil nagpapanggap, mga kababayan, na banal. Pero sa totoo, ang huhudas, si VP Sara talaga ang sinampahan nila, samantalang si Bangag, trilyon ang ninakaw, mga kababayan. Tanungin kayo mga pare at madre, anong mahihita? Gaganda na ba ang buhay ng Pilipino kapag maalis sa VP Sara sa pwesto? Tuloy pa rin nakawan, mga kababayan, ni Bangag. naghain ng third impeachment complaint against the Vice President. Another one. Maalala nyo, exactly more than a year ago, this site is familiar because Here we go again. andito rin kami like December 18 of December 2020. Dinamihan nila, mga kababayan, ng papeles para sabihin daw na mayroong sustansya. Pero kahit pa magdala kayo ng isang truck dyan, ang sustansyang hinahanap hindi pa damihan ng papel, kundi ang basihan. Ngas. 4. So we have Reverend Father Joel Sabalya Sabalya. Patrimonyo. of the Diocese of Nueva Si Dilima, Saba din yan. Liches. Pero ang parang Sabalya. We have Father Joselito Sarabia Saba na naman, mga kababayan. Sarabya. Sounds like Saba pa rin. Patrimonyo of pa the rin. Congregation of the Mission. Diyos We ko, have Lord. Father Edilberto Baculi Diyos ko, Lord. Nakakahiya kayo, mga pare kayo. Visit kayo. of the Congregation Nadadamay of the ang mga Mission. We have Father Rogelio Father na. Nadadamay ang mga matitinong pare nito, mga kababayan. Bakit ba pinapayagan ito ng simbahan, mga kababayan, na ito mga patrimonyo, nakikialam? Huwag niyong gamitin yung pagkapari. Tingnan nyo, nagsampa sila dyan, mga kababayan, nakasutana pa. Hubarin nyo yan, mga animal, tapos huwag kayong magpakilalang pare. Gamitin nyo ang inyong personal na pangalan. Ayag kami dyan. Pero yan, ginagawa nito mga jablong ito, mga kababayan, is para nang iinganyo sa mga sa mga Katoliko na samahan nyo kami sa pagsampa kay impeachment laban kay Sara Duterte. Sa totoo lang kayong mga jablo dyan, matrimonyo, patrimonyo, kinakahiya kayo ng mga Katoliko. Yan ang katotohanan. of the Missionaries of Jesus. We have Nakakahiya. Pastor Leonard P. Arevalo Mayroon din Pastor Jack. of the San Bartolome Christian Fellowship. We have Pinky Tam of the Si Stand Up for Pinky, Good Lacson. Rotary Group. Then we have Diyos ko, Lord, mga rosary, no? Tapos, kasama nila si Dilima, mga kababayan. Yak! Maria
Loreto Lopez of the Matina Community Pantry, and Consensia Davao, and Zelda. And Kumuha pa sila ng taga Davao da kunwari. Tapos sila lang din ang ano dyan, mga kababayan, taga Maynila yan. Tapos pumunta sa Davao, gumawa ng chapter doon. we also have members of the Integrated Bar of the Philippines. Oh, IBP, what do you expect? Puno ng dilawan niyang IBP, mga From kababayan. We have Attorney Jalilo de la Torre. We Sige, have sino pa? a veteran freedom fighter from Kapag mga ganyan, mga ano na yan, mga kababayan, alam nyo na. Cebu, Attorney Democrato Alam nyo na. Nangangamoy NFA rice. Barcenas. We have Attorney Lourdes Barcenas, and we also have nuns Oh, matrimonyo. from the sige. Daughters of Charity. We have Sister Maria nakakadiri. Liza Ruedas. We have Sister Violeta. Uy, tayo mga Katoliko, no? May karapatan tayo umalma dito, mga kababayan, dito sa pinaggagawa nitong mga matrimonyo, ito patrimonyo. Nadadamay tuloy, mga kababayan, ang mga matitinong mga pari. Cecilio. At We madre. have Sister Geraldine Dinoga. And joining us are also priests. We have Si Saba. Father Joen Porcincula, and we have Father R. Villanueva. Si Saba, hindi We mo are honored ano? to have been endorsed by no less than our party list representative Laila? representing Mamamayang Liberal, Congresswoman Laila? Laila de Lima. Saba? Dilima? It's an honor po. Kulod. Ay, nako. Sarap, mga kababayan, no? Sarap pag uumpuging ulo Now, nito. to give you an overview of what we filed, Anong bago? 7 days after the House of Representatives impeached the Vice President last year, Mali ka. Mali ka. Technically, hindi na-impeach si VP Sara. Hindi nagkaroon ng impeachment, mga kababayan. Yan ang sinabi ng Korte Suprema. Tanga ka ba? O no? Abugago? O gago lang ito, mga kababayan. Hindi siya na-impeach dahil invalid. Sandigan Bayan Void ordered ab initio. the imprisonment of a public school principal Ay nako, anong connect dyan kay BP Inday, mga kababayan? Yung public school daw, mga kababayan, na ilang libo lang mga yun, Iko-connect mo kay BP Sara samantalang kay Bangag, hindi mo kinonect, udas ka. Wala lang. Kumuha lang siya ng kasong mga kababayan. Pang justify. Abogado ka nga ba o abogago? Mambintang ka tapos ang iyong ebidensya. May isang gurong na hatulan daw, mga kababayan, ng Sandigan Bayan dahil sa kakarampot na pera. for pocketing 5,000 5,000. pesos. O ano connect niyan kay Sara? Animal ka. Diyos ko Lord. Isasampal din namin yan sa inyo. Itong Marcos administration, trilyon ang ninakaw. Tapos, The school principal is ordered to be imprisoned for kasalanan ba yan ni Sara? Bulok na analogy yan, 11 mga kababayan, years. no? It happened a week after the impeachment last year. Ay nako, And hudas this ka. is the second Nonsense. time that the third set of complainants Nonsense, mga kababayan, in fairness, nonsense ang pinagsasabi nito. Yan ang kanilang ebidensya, mga kababayan. Yan ang ipepresent mo. Yung kasong hindi man lang connected kay Sara. the group is filing an impeachment complaint against the Vice President. On what grounds? We are alleging Alleging nga, alleging. Wala nga kayong ebidensya. Alleging. we are invoking the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, Si Marcos, nasa kanya lahat yan. plunder, Diyos ko Lord. malversation, Diyos ko Lord. Walang ebidensya, ha? and corruption, Alleging lang. bribery, and other high crimes. Other hard terms. To the tune of To the tune of mga salot. 612,500,000 pesos. I repeat, it is contained in the complaint that the Vice President has amassed at least 612 million Anong ebidensya nyo? pesos. 612 billion Bakit wala sa 500,000 COA? pesos. Bakit wala sa COA? And so I ask, Sige, magtanong ka lang. if on one hand, we can send to jail Wow, yung na naman, mga kababayan. Bakit? Si VP Sara, dumaan ba sa kasong, mga kababayan, na dinaan sa RTC o sa Sandigang Bayan? Wala. Wala nga sa COA. a public school principal for
pocketing Oh. 5,000 pesos for 11 years of imprisonment. Oh, eto na lang. Hindi na tayo lalayo. Yang katabi mo na si Saba de Lima. 'Di ba nakulong yan mga kababayan? For how many years? Tapos, habang nakulong yan mga kababayan, tumatanggap yan ng daan-daang milyon. Kada buwan at kada taon mga kababayan. Not to mention, hindi pa kasali yung mga allocables niyan mga kababayan. Habang nasa selda, mayroong travel allowance. Oh, mas malaki yan kaysa sa 5,000 na ninakaw ng guro. Huwag ka nang lumayo. Lalong-lalo na bulok ang iyong analogy. That is on one hand. Can we give a free pass to the Vice President for Patunayan nyo munang nagnakaw sa korte. stealing Wow, stealing. Ito nga dapat ang kasuhan mga kababayan. Oh. Stealing daw si not Sarah. one, not two, but 612,500,000? Tayo lang ang nagsasabi stealing. Ang nag-i-steal ngayon si Marcos Huyudas. Do we give the Vice President a free pass Kayo, just because she has i-give nyo niya free pass ang bangag. famous family name? Famous ang bangag. Oh. How do we talk to our kids? Ay nako, yung mga kids ninyo, sana nga hindi ka lang kayo nagka-kids. Dahil mas malala pa siguro ang inyong mga kids sa inyo. Kung ako ang kids nyo, susuka ka, abugago ka. We can send somebody for pocketing 5,000 pesos to jail Ikaw, magkanong sinahod mo for dyan? 11 years Yee! and let the Vice President go scot-free? Patunayan nyo muna sa korte. Kasuhan nyo, sa COA na lang. Eto na lang, sa COA. Wala kayong ebidensya Puro bintang, mga kababayan. Puro Just bintang. because she has a famous family name. Famous family name, Diyos ko Lord. It came to a point last year that these complainants believed, and these complainants continue to believe, Sige. that it is no longer just Tingnan yung itsura ni Saba. Ang sama ng, ang asim mga kababayan. Parang suka ang itsura. the constitutional obligation Kung dito, kulang ng S. Wala. of the House of Representatives Ay, to nako. impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic. That obligation is no longer just a constitutional one. Constitutional. Kulang ka ng S. Abogado, abogago. Nagnakaw daw si Sarah mga kababayan. Ikaw ang dapat kasuhan. It has become and it remains to be the moral obligation of Congress to impeach and remove from office once and for all Once and for Vice all. President Sara Para hindi na makatakbo. Zimmerman Para Duterte. hindi na makatakbo, no? Pa-disqualify na. Attorney, meron po ba tayong mga matitibay na ebidensya para Yes. support Anong ebidensya mo? ang ating reklamo? Yes. Nawala sa COA, mga kababayan. Yes. Puro testimonya ni The Madriaga. 98-page documents, 98 page. Kahit pang 1,000 page yan. the pleading minus the annexes, we certainly believe, as a litigator, I certainly believe that we have built a very strong case against the Vice President. Very strong. Wow, attached- very strong. The DEP's documents evidencing payments of the Vice President, proving allegedly how she spent So, sa tingin nyo, kung mayroong ginawang pagnanakaw si Sarah, hindi yan madidetect ng COA. the millions of pesos entrusted to her, being the Vice President and also being the head of DepEd. And here comes Bakit wala yung sa COA? the affidavit. Okay, on one hand, Affidavit na naman mga kababayan, Madriaga. the case can stand even without the affidavit of Ramil Madriaga. Why? Sige. Sino na namang kukunin ninyo mga kababayan yung witness, Vice President- yung nagsasabing namigay daw ng sobre mga kababayan na yun pala si Lisa President, Araneta. officers submitted Si Lisa Araneta mga fictitious kababayan. names as alleged recipients Fictitious yung piatos mga kababayan. Wala yan. Walay na kayo. Dahil sa COA nga is allowed yan. Yan nga ang sabi ng COA mga kababayan na huwag kayong maglagay ng totoong pangalan dahil sa protection ng mga contributor ng intel or ng confidential information. Tupig. of these millions of pesos entrusted to her.
We have certifications from the Philippine Statistics Authority saying that these individuals do Ay, not stupid. exist. Hindi They were talaga not born, i-exist. Hindi talaga i-exist. they're not dead. Ano lang yan? Code name. Stupid. They are what they are, fictitious. So the case will Stupid. stand even without the affidavit of Ramil Madriaga. And here comes, out of the blue, providing the missing link, so to speak, Soto? on how the Vice President actually did it. Ramil Madriaga's affidavit Sige. narrates Sabihin daw nila mga kababayan, hindi na lang kailangan si Madriaga. Tapos ngayon si Madriaga ang how 125 million pesos si Madriaga ang kanilang sinabi na magpapatunay. Idiot. were actually spent on December 2022. Now, Now, idiot. I think 2 weeks ago, if you can read in the pleading, there's a prefatory statement quoting a song. Wow. Kung ano-ano na naman mga kababayan. Ang kanta na naman. The Senate President, Vicente Soto said, Tuta. impeaching the Vice President has become an impossible dream. Wow. But this group of complainants, we Mga pareho lang mga kaliskis dito na Soto, no? Ito mga taong ito mga kababayan na ito ang mga talaga mga salute. believe in that. With that court decision that makes impeachment harder than it should be, yes, impeachment has become Salute! an impossible dream, but we will Isali ito, no? Isali itong demonyong ito, no? I-audit ito, ipa-audit ito mga kababayan kapag si Sara na ang presidente. I-background check ito mga kababayan. to dream that impossible dream. Thank you. Shut up, Bia. Bia. It's... Would you rather that the House Hudas ang lang, tsura mga kababayan, no? or would you want the House to refer it first sa Justice Committee hearing? What's your name again? Yanes kapatid. Diana. So it's really up to the House on how to What's your name again? Ikaw, anong pangalan mo? Hudas ka. proceed. We have two options. We can go through the more rigorous process of the House Committee on Justice, determining whether the allegations, the three impeachment complaints, are sufficient in form and in substance, and for that committee to determine whether it should proceed to the plenary for votes, or the House of Representatives. Ito mga kababayan, no? Kapag mapupunta na yan sa Senado, mga kababayan, tapos matitiktikan natin na i-impeach talaga nila ni VP Sara, na tayo? Tipon-tipon na tayo. Time to kumilos na ang taong bayan talaga mga kababayan. Otherwise, wala nang tsansa. Wala nang tsansa. Panahon na siguro yan para mag-people power mga kababayan na talaga makatotohanan. Could proceed Tayo, wag nang magtamad-tamad. Wala nang 2028 Kapag mga kababayan, i-impeach siya sa Sara, wala nang 2028. with the more expeditious way of impeaching the Vice President, that is through a votes of 1/3 in the plenary. But on behalf of the third set of complainants, we believe either way, Sige, gawin, i-shortcut ko na naman yan para ma-unconstitutional na naman yan. either way, the evidence will speak for themselves. Attorney, Kung yun lang yung sinabi mo, animal ka, wala ka na, talo ka na. you have credible witness. Punyeta, Inuulo lang niya mga kababayan ng mga kliyente dahil either way, panalo matalo mga kababayan, magkakapera ang animal na yan. To stand po dun sa impeachment procedure. Yes. We have statements. Inuulo lang kayo ng statements abogadong of, yan. The personnel and staff of the Vice President herself, from the OVP and DepEd, making Syempre mga kababayan, kukuha sila ng mga taong kagaya ni Madriaga. Ang daling kumuha ng magte-testify na kunwari mga kababayan, tatakip ng itsura. Ay nako. admissions under oaths. So we can use these witnesses, and we have Ramil Madriaga, and we have Ay, the nako. Vice President herself. She signed certification saying that she ordered how the millions of pesos would have to Sino ba pipirma? Siya naman talaga. Ang tanong, bakit walang sinabi ang COA? be the millions of pesos, how they should be spent. Ang trilyon na sa flood control, So we have everything. We have everything witnesses, we have documents to prove you have everything that but the you have Vice nothing. President violated her oath. She should be removed from office for criminal violation of the para? Constitution
Para for hindi na betrayal siya of public makatakbo. trust, for bribery, Oh. graft and corruption, plunder, and Hey, how about idiot? How about yung bribery ng mga tao diyan sa Kongreso para impeach si VP Sara Duterte? 'Di ba ang laki ng binayad ni Tambaluslos? Oh, 'yun ang totoong bribery, mga ungas. conversation. I hope you understand. I already sent you a copy of the soft copy of the complaint, and I will now turn over the microphones to Oh, our- sinasaba na naman diyan. Oh. Oh, Saba. Nasaan si Jonel? Good afternoon. Ay nako, itong pare na parang si Ridon ang mga kababayan, pisngi. So we are here Ikaw again. ba ang papa ni Ridon? Patrimonyo? Oh, sungay na lang ang kulang. May sungay na, buntot na lang ang kulang. We believe this is a moral duty for us. Moral duty, wala kang moral, patrimonyo. Saan kumbento ka nang maboykot namin? As priests and religious. Oy, kayo, kung saan man ito, saan man itong simbahan, mga kababayan, nagmimisa, wag na kayong magsimba. Kung ito lang mang jablo, mga kababayan, ang magmimisa. Kung saang parokya ito, mga kababayan, wag nang magsimba yung mga Katoliko. Samahan natin mga Katoliko. Kung ito man lang ang magmimisa dyan sa simbahan. So ang usapin po ay hindi lamang politika, Panawagan hindi yan. po kami mga politicians. Hindi ka talaga politician, so bakit ka nakikialam dyan? Ang tanong, mayroon ka bang kaugnayan sa kaliwang grupo? Kakahiya ka, patrimonyo? We believe there is moral concern. Tapos, ang sa Biblia pa, mga kababayan, huwag kang manghusga. Oh, do not persecute. And, Pinipersecute si kaya VP nandito Sara. po kami, Oh, muli. And we pray shut up. Hindi ka pakikinggan. Jablo ka eh. that Congress impeach fourth Wow, impeach, forthwith. Oh, ikaw, imperno ka forthwith. Vice President Sara Duterte for yeah, the cause of truth. Yan lang ang walang kwenta pinagsasabi mo, patrimonyo. Even due Bigyan mo kami ng ebidensya sa yung hindi bintang na ginawa ni Sara, kung meron man. process, this is the time for her to present her evidences. No, hindi niya Kayo ang nag-akusa, tapos si Sara magpe-present ng ebidensya. Kayo ang mag-present. sinagot yung maraming tanong. Oo, tingnan nyo mga kababayan, hindi lang daw sila sinagot. Papailan na ng impeachment si VP Sara. This is an occasion for her to answer all Oh. the accusations. Oh, Kaya gusto lang yung palang gusto lang nilang sumagot, mga kababayan, si VP Inday. Tapos, wala na, impeachment ka agad. Stupid. magandang stupidity. space po ito, forum for her to defend even herself. Uy, kayo hindi kayo bagay dyan sa simbahan. Ito mga makasalanang ito, mga kababayan, impyerno ito, hindi ito bagay maging pari. But we believe, no, for the cause of justice, justice pa. accountability, she has to Nagsasabi answer mo. and be rightly judged. Rightly judge. Sino ka? Ikaw nga ang nag-judge na kay VP Sara. Nanghusga na ito, mga kababayan. Our representatives and senators. Marami pong salamat. Shut up, hudas ka. Namo. Patrimonyo. Father, Namo. Patrimonyo. Oh? Parang lang, mga kababayan. Parang driver lang ni Dilima. Iba pa naman niya si Dilima. Kapag driver, mga kababayan, alam niya na. yeah, that's why we say we are Filipinos. Shut up. Hubarin mo yung sutana We mo. are obedient also to the Constitution. Hubarin mo yung sutana mo. Huwag kang magpari-pari dyan. Tapos, huwag kang magpanggap na makatao ka. Dahil makadimonyo ka. So, and this is a moral concern, no? So, Lalo kang, ang immoral yan, katabi mo, that's why we are here. Are you We are saying to our kids, May kids ka ba? Delikado ito, mga kababayan. Baka may mga anak ito sa labas, itong patrimonyong ito. So, saying to our kids daw. Di ba bawal kayo to our magka-kids? children, May children ka ba? not try to steal. Oh, tapos, yung katabi mo, hindi rin maganda ang magbintang, munyo, at magsinungaling.
Liars go to hell. It's not right to lie. Ikaw na, liar ka. Hudas ka. Ito, gaano kayo sigurado na hindi matutulad dun sa first impeachment against VP Sara? Wala po ako. Pinapasa Diyos na lang po. Pinapa sa Diyos, wala kang Diyos, animal ka. Tingnan yung katabi niyang madre mga kababayan para si Juma Season, oh. Yun ang iba na yan. But we will Patango-tango din. work. Ito no, ang sabi ni Ka Eric mga kababayan, napasok na ng mga operatives mga kababayan ang simbahan. Lahat ng sektor, sa paaralan, simbahan, yung mga ospital, mga kababayan, napasok na. Ang tanong natin, kabilang ba itong mga hudas na to sa mga operatives? Ha? Bakit ganito na lang sila mga kababayan? Oh, katalungan lang naman yan, ha? We will work and we'll be here. Oh, ano na lang, Oy, mga impacto. I-denounce nyo daw ang mga NPA. I-denounce nyo ang kanilang mga ginagawang kabalastugan. Yan ang makasalanan, di ba, mga NPA, mga kababayan? I-denounce nyo sila ang lahat. Maniniwala kami sa inyong cause na talagang concern kayo sa taong bayan. Para lang din mapatunayan na hindi kayo mga NPA. Sige, i-denounce yung NPA. Madre, padre. To represent not only ourselves but sectors behind us. We are not only Catholics. Shut up! Hindi ka talaga kayo mga Katoliko na makatotohanan din. Ang totoong Katoliko mga kababayan, hindi gagaya sa asal We ninyo. are also Protestant. We have Protestants, pastor, evangelicals with us. Napasok na kasi eh. Ay, Jowa, ang mga itsura mga kababayan, oh. Ano ba ito? Baka kagaya ito ng mga paring adik-adik, ha? Kami po ay Ano ba to? Joel Sabalya. Oh, Diyos ko, si Saba. Oh, ito din paring Saba mga kababayan. Kami po naninindigan na paniniwala po namin na oportunidad ito ng pangalawang Pangulo para sumagot sa mga katanungan na hindi nasagot at sinasabi Ay, Diyos ko, Lord! I-impeach pala agad-agad. Gusto niyo nilang kasagutan. na hindi Masyado kayo mapanghusga, patrimonyo. Gusto niyo lang nga kasagutan tapos impeachment agad-agad. ng pagkakataon. At ngayon po ay binibigyan siya ng pagkakataon at itong impeachment na ito ay isang legal na pamamaraan. Ikaw kaya kasuhan namin tapos, example, pagbibintangan kang, example lang ha, terorista. Kasuhan ka kaagad. Tapos para masagot na kung hindi ka terorista. Gusto mo yan? Gusto mo lang malaman ng magsasampa ng kaso sa'yo na terorista ka ba o hindi? Kahit wala pa siyang ebidensya. Ibig sabihin, hinusgahan ka na, pero wala kang ebidensya. Payag ka niyan, pademonyo. Gusto lang daw malaman mga kababayan nila ang katotohanan. Kaya nagsampa ng kay VP Sara, Diyos ko Lord. Na nakabatay sa konstitusyon. Kaya't kami ay narito ay nagpa-file para gamitin ang oportunidad para siya magsalita, magpaliwanag, Diyos ko. God save the Philippines mga kababayan. ilabas yung ebidensya niya at ang aming pong mga abogado Ikaw ang nag-akusa, ikaw ang magpatunay. Hudas. And as of right now, wala kayong ebidensya. ay sila naman po ay nakahanda upang ilatag naman po ang aming pong mga pananaw, ang aming pong mga ebidensya laban po sa pangalawang Pangulo. At para base po sa amin, meron pong substance and form. Sinunod po namin lahat ng ito at ipinapabay na po namin sa pamunuan po ito. Tingnan nyo mga itsura mga kababayan, oh. Maraming pong salamat. Ay, nako. Parang mga hindi pare mga kababayan, Ang Madrid din, tingnan nyo, ang mga nguso mga kababayan. Ayun, si Dilema na naman. Saba! Okay, so alam nyo naman po ninyo na in-endorse ko Wala. yung second complaint, right? Pwede pala Yung mga kababayan, one filed siya na by naman. also from various Puro kabaliwan itong pinagagawa civil niya society sa Saba mga kababayan. organizations. And meron din mga kasamang pari doon. Sila Father Flavio Villanueva, Father Yung Robert, adik daw na 15 years. So, Yung kabaong. wala hong prohibition for anyone, for any endorser, to endorse more than once. Wala po yan sa rules, wala po yan sa batas, wala po yan Ito, sa mga kababayan, Constitution na sinadya nila ito isa lang dahil dapat ang i-endorse ng isang in miyembro case ng ma-technical House sila of sa first two, Representatives. mayroon silang So why backup. did I agree to be an endorser? Ang totoo po Dahil niya about anti-Duterte ka eh. few days ago, kinausap po ako ng Yan dalawa lang. sa kanila, yung dalawang complainant, si Father Sabalya, tsaka Saba. Sabalya. Kaya pala, anong pangalan ng gusto makipag-usap sa akin?
Sabalya. Ha, Saba! I want that. I want that. Kasi Father Sarabia, dati Oh, ko na po silang Sarabia. kilala. Sounds like Kasama Sabalin. po sila sa mga aking mga spiritual advisors. Spiritual. Diyos ko, ba, espiritu ka ba? Parang wala kang kaluluwa sa ba? For your information pala mga kababayan, ang tita, kapatid ni ng tatay nito mga kababayan is asawa ni Joma Sison. So, auntie niya mga kababayan yung dilima na pangasawa ngayon ni Joma Sison na mga kababayan, leader ng mga NPA. Tapos, coincidentally, etong mga kasama niya ngayon mga kababayan, nangangamoy. Hindi naman natin sinasabing NPA, pero parang mga revolusyonaryo mga kababayan, mga pumasok sa simbahang Katoliko. Ewan lang natin kasama ba sila sa sinasabi ni Ka Eric mga kababayan na mga operatiba na pinasok dyan sa simbahan para makapang safe sila sa simbahan Pwede nilang gawin ang kanilang gawin mga kababayan. Inihisan sila ng mga sotana para hindi masabing mga NFA rise. Pwede rin. That is a possibility. Hindi natin sinasabing sila bato-bato sa langit, matamaan sana matamaan. Nakakulong po pa. Tapos ito si Dilima, closely tied sa mga kababayan, sa asawa ni Joma Sison. Si Joma Sison na leader ng NPA. Ay nako. Katulad din po ni Father Villanueva ngayon, and binabida. Father Reyes. So sabi nila, Saba. Tama na Saba. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post the comments below.